Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, itatanong natin ngayon para to sa mga no contact situation. Tatanong natin sa card kung na-stress din ba tong person mo sa'yo. Or, yung bang tipo na tinaray ba niyang kalimutan ka? Okay? Or sinubukan ba niyang limutin ka? Okay? Start na tayo. So, na-stress din ba tong sa'yo? Sumubok ba tong kalimutan ka? Give me the message. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. So ngayon, ang itatanong natin for no contact, na-stress ba din ang person mo sa'yo? Sinubukan ka ba niyang kalimutan? Okay, start na tayo. Give me the message. Na-stress din ba siya sa'yo? Sinubukan ka ba niyang kalimutan? Ayan. Okay. So, meron akong nakikita ditong Taurus, Virgo, Capricorn. Meron ding Aries, Leo, Sagittarius. Meron din akong nakikitang Scorpio, Cancer, and Pisces. So, meron din ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? So, halos lahat andito, no? Ayan. Malakas yung Pisces, Aries. Ayun. Ito na yung nakikita ko. Ayan. Start na tayo. Ayan, ayusin ko lang. Ayan. So, dito, no? Yung kabuuang energy dito. Yung tanong natin dito, no? Kung na-stress siya sa'yo. Yung sagot dito, oo. Okay. Kasi, nakikitaan ko dito, na-stress tong tao na to sa'yo pagdating sa emotion at sa mentally, okay? Emotionally at mentally, okay? At oo, sinubukan ka niya ditong kalimutan. Pero hindi niya ito kinaya dito, okay? So, nakikitaan ko dito, yung cycle na to, no? Meron ditong labag sa loob. So, nakikitaan ko dito yung pagtatago ng kanyang nararamdaman. Then, sinamahan pa ng guilt at paghahanap sa'yo. So, ngayon, nakikitaan ko dito na merong malaking pagbabago. Okay? So, dito, lumabas tong Knight of Pentacles reverse and the Seven of Pentacles upright. So, dito, nakikitaan ko rin dito yung Five of Wands. So, dito, ni-stress siya kasi hindi niya alam paano ka i-approach dito. Yun yung number one. Kumbaga, nakikitaan ko rin dito, meron ditong nag-clash yung personality o expectation. So, dito, merong lumalabas dito na matigas ang ulo. Gusto niya siya yung masusunod. Okay? So, nagkaroon kayo ng conflict. Yung iba sa inyo, kahit hindi obvious o kahit silent conflict lang. So, nakikitaan ko rin dito sa Seven of Pentacles, yung bang tipo na kahit stress siya, pinag-iisipan ka niya ng malalim. So, ibig sabihin, tinitimbang niya ba yung worth? Kumbaga, tinitimbang niya yung worth it pa ba? Or worth it ka ba? Ganun, Hindi bilang tao, kundi kung kaya ba niyang panindigan yung connection nyo. Okay? Kumbaga, itong taong ito, nag-iisip-isip siya dito na worth it pa ba? Worth it pa ba tong connection na to? Ganon. Okay? So, nakikitaan ko rin dito dahil lumabas yung Two of Cups dito and the Magician dito. Then, sinabayan pa ng Five of Pentacles dito. So, nangangahulugan, meron ditong sagot na oo, na kung saan sinusubukan niyang kalimutan ikaw. Pero ganun pa man, meron nung nakikitang misunderstanding. Pwede rin sa emotional disconnection. Okay? So, nakikitaan ko dito, meron kang person dito na natakot sa intensity.
kumbaga natakot sa intensity, okay? So, feeling niya hindi siya enough, ganon. So, nakikitaan ko dito, nafe-feel niya na iniwan o napabayaan. So, nakikitaan ko dito yung problema. Hindi siya naging successful, okay? Pero ito yung ito yung nagpa-trigger sa kanya lalo na nakita niya yung halaga mo, lalo-lalo na nung nagka-problema itong tao na to, okay? So, dito, lumabas tong Five of Pentacles dito. So, dito, even nung sinubukan kanyang iwasan, mas lalo siyang nangulila rito. So, mas lalo siyang nalungkot. Hindi niya na-control yung emotion niya rito. Okay? So, nakikitaan ko dito yung totoong nararamdaman niya habang iniwasan ka. So, nakikitaan ko dito yung Queen of Swords dito, naka-reverse. So, nagkakaroon siya ng yung bang tipong cold behavior or pwede rin miscommunication. Kumbaga, meron ditong pagtataray or pagiging defensive, ganon. So, nakikitaan ko dito, nagkaroon dito ng pagputol ng komunikasyon. So, yung totoo dito, nasaktan to at na-frustrate din ito. Hindi dahil sa wala siyang pakailam, kundi, na-frustrate siya dahil alam niya na yung kahihinatnan niya rito. Okay? Hindi niya na-expect Hindi niya na-expect na ganito yung sitwasyon na mangyayari sa kanya. Okay? So, nakikitaan ko dito, sa The High Priestess, naka-upright siya rito. So, ibig sabihin, deep inside, lagi ka pa rin yung iniisip rito. So, meron ditong silent feelings, pwede rin silent longings, or pwede rin silent regrets, okay? So, nakikitaan ko dito, malaki yung panghihinayang ng tao na to pagdating sa'yo. Kasi hindi niya na-expect okay? Kaya dito, imbes na pwedeng inisip ng tao na to na ikaw yung mag-a-approach, ikaw yung mag-ahabol, pero yung iba sa inyo, wala kang ginawang aksyon. Kaya itong tao na to, hindi niya inaasahan yung reaction mo rito, okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito yung Page of Cups, okay? Dito sa Page of Cups, meron siyang na-realize. Yung iba sa inyo meron siyang na-realize dito. So, yung iba sa inyo, na-miss ka ng tao na to, yung bang tipo na gusto kanyang kausapin, gusto niya mag-reach out in a simple way. So, nakikitaan ko dito, may guilt siya kung bakit niya tinaray, okay? Na ikat yung connection. Ganon. So, nakikitaan ko dito, may soft spot, yung iba sa inyo, sa kanya. Hindi niya kayang burahin, okay? Kumbaga, mayroon kang soft spot sa puso ng tao na to. So, nakikitaan ko rin dito, lumabas dito yung Ten of Cups. So, dito, ikaw yung nagbibigay ng emotional comfort dito, lalo-lalo na sa kanya. So, matagal ka na niyang hindi nararamdaman. So, may nakita siyang future na masaya ka kapag ikaw yung kasama. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, sa Four of Wands reverse. So, nakikitaan ko din dito yung The Emperor upright. So, gusto niya ng stability pero natatakot. Pwedeng natatakot siyang hindi pa siya ready. Or pwede rin gusto niyang kontrolado yung emotion niya rito, So, nakikitaan ko rito na gusto niyang magmukhang strong at hindi apektado. Okay? So, meron ditong yung bang tipong ayaw niyang mapapansin na magmukha siyang mahina dahil nasasaktan siya. So, nakikitaan ko rin dito para bang kahit nagtatapang-tapangan siya, hindi mo alam na ikaw yung weakness niya. Okay? Ayan, ito lang nakikita ko dito. Ito ang kahinaan ng taong ito. So, nakikitaan ko rin dito sa Eight of Swords. So, lumabas siyang naka-reverse dito, Ito yung pinakamatinding katotohanan. Kasi, unti-unti siyang nagiging honest sa sarili niya. Okay? So, naiintindihan niya na hindi kanya makakalimutan. So, hindi niya kayang idedma yung connection, okay? So, hindi niya kayang takasan yung emotion. So, ibig sabihin, hindi ka pabigat, ikaw pala yung nagpapagaan sa kanya, okay? So, unti-unti niyang nakikita na ikaw yung taong hindi niya dapat pinakawalan, okay? So, yung final answer dito, nakikitaan ko dito, na-stress siya. Sinubukan kanyang kalimutan, pero nagpapanggap siya na okay lang siya. Pero hindi niya kayang bumalik kumbaga hindi niya kayang bumalik emotionally sa'yo. Okay? Yung iba So,
ito na yung nakikita ko. So, dito, titingnan natin, kung ano yung dapat mong gawin. Okay? So, titingnan natin kung ano yung dapat mong gawin or iwasan. Okay? Ayan. So, tingnan natin dito sa card na to. Ano ba yung dapat mong gawin or iwasan dito? Wait lang ha. Hindi ko makuha. So, titingnan natin ngayon. Ano ba yung dapat mong gawin or iwasan? So, kukuha ako dito ng 7. Ayan, okay. Dito, lumabas yung 7 of Cups dito in the 4 of Swords. So, sinasabihan ka dito, kumbaga, mag-focus ka sa kung ano yung totoo. At hindi dun sa mga worst scene na scenario, okay? So, piliin mo yung healthy dito. Piliin mo yung emotional peace mo. Huwag kang magpa-pressure sa mga desisyon agad. So, nakikita ko dito sa 4 of Swords. Yung iba sa inyo, sinasabihan ka dito magpahinga or huwag ka maghabol. Kasi, nakikita ko dito yung paghihilom or healing, pwedeng tahimik na nagpapagaling ka. So, ito yung time na bigyan mo ng pansin yung sarili mong space. Halagaan mo yung mental health mo. Iwasan mo yung mga drama at biglaang reaksyon. So, ito yung panahon ng paghinga, hindi paghahabol. So, nakikita ko dito, gamitin mo yung emotional maturity mo dito sa King of Cups. Kumbaga, manatili kang kalmado, huwag kang maging padalos-dalos, panatilihin mo yung dignidad mo. So, ipakita mo na stable ka. Hindi nagwawala or naghahanap ng validation dito. So, nakikita ko dito, pag ganito yung aura mo sa King of Cups, ito mismo yung lalapit sa'yo. Okay? So, dito sa The Chariot, merong progress na mangyayari sa'yo. Pwedeng yung iba sa inyo, merong magtutuon sa sarili. So, pwede rin mag-focus ka muna sa mga goals mo, sa career mo, sa finance mo, or pwede rin sa growth mo, okay? So, gamitin mo yung momentum mo na, gamitin mo yung momentum mo, ganon. So, sinasabihan ka rin dito, mag-move forward, kahit hindi pa siya 100% na clear dito. So, nakikitaan ko rin dito, yung mga dapat mong iwasan. Dito, I see Ace of Wands reverse. Okay? Kasi, nakikitaan ko dito, ito yung energy ng pabigla-bigla or pagiging impulsive. So, iwasan mo to. Okay? Kasi nakikitaan ko dito, meron dito magme-message bigla dahil emotional siya. So, nakikitaan ko rin dito, pwedeng merong person ka na biglang magme-message. Kaya dito, huwag ka maging pabigla-bigla. Pag-isipan mo muna bago sagutin to, yung lalo-lalo na yung mensahe. So, nakikitaan ko dito, meron dito mangungulit. Okay? Pwedeng mag-start muna ng away. Pwedeng mag-demand ng atensyon. Yung iba para lang mapansin mo. Ganon. So, humihingi ng closure, okay? So, nakikitaan ko dito, bakit ganito yung energy ng taong ito, hanapin mo yung kapayapaan mo. Pwedeng iwasan mo muna siya, ganon. Okay? Kung pakaramdam mo toxic siya rito. So, nakikitaan ko rin dito sa 2 of Cups reverse. So, dito, meron nung nakikita ditong gusto makipag-ayos at pwedeng magpilit na makipagbalikan sa'yo dito, Para bang pipilitin niya mag-open yung inyong nararamdaman or mag-open siya sa'yo ng kanyang feelings dito, So, meron ditong instant reconnection. Dun sa iba meron ditong instant, hindi inaasahan. So, sinasabihan ka dito na
ikaw, huwag kang hahabol. Hayaan mo siyang kumilos para sa'yo. Hayaan mo siyang gumawa ng moves, okay? Lalo-lalo na kung babae ka, no? At gusto mong bumalik tong person mo. So, sinasabihan ko dito, huwag kang hahabol. Hayaan mo siyang ma-realize niya yung halaga mo. So, nakikitaan ko rin dito sa Four of Cups, ano? So, dito, sinasabihan ko dito, no? Meron ditong masyadong, passive na para bang wala kang pakialam, ganon. So, nakikitaan ko dito, magiging iba na to kasi hanggang, yung tipong, meron ditong tumanggi sa possibilities dahil takot. Takot na masaktan, okay? So, dapat balance lang. Hindi nahabol o hindi nandededma. Kumbaga, nakikitaan ka ng tao na to na parang iba ka na, okay? Ayan, so nakikitaan ko rin dito, no? Yung pinaka mabuting gawin, para gumana yung connection. Magpahinga ka dito sa Four of Swords, okay? Relax. Pero stay open pa rin. So, huwag kang mangulit pero huwag ding mag-disappear, okay? Kung ikaw yung tipo ng tao na ikaw yung chat ng chat sa person mo, huwag kang mangulit. Pero hindi ka naman nagdi-disappear sa kanya, no? Kumbaga, bigyan mo muna ng espasyo. So, mag-focus ka muna sa sarili mong progress. Huwag mong i-push yung connection. Hayaan siya yung kusang lumapit dito, no? And then, huwag ka din maging padalos-dalos sa action mo or sa decision mo. Kapag nakita niyang stable ka, hindi ka naghahabol, doon siya mas lalong ma-attract at babalik, okay? Minsan, kapag tayo ay tipong chat ng chat, message na message, hindi nakikita ng tao na to yung halaga natin kasi yung bang tipo na ramdam niya na lagi kang andyan, okay? Ramdam niya na may oras ka palagi sa kanya, okay? So dito, sinasabihan ka dito na kailangan may sarili kang time or oras para sa sarili mo. Huwag mong ibuhos yung oras mo sa taong ito. Lalo-lalo na kung wala naman siyang ginagawang effort sa'yo. So, bigyan mo na lang ng effort yung sarili mo. Mag-focus ka sa sarili mong paglago. Maybe, yung iba sa inyo, kaya hindi nakikita ng tao yung halaga mo, no? Kasi nakatuon ka sa kanya, eh. Okay? So, mainam, yung bang tipo na kapag merong nangyayari sa yung progress, may paglago na nangyayari sa iyo, dun ka ma-appreciate ng tao na to. Dun niya makikita yung worth mo, okay? Kaya kung inaasahan mo tong bumalik sa iyo, no, ayusin mo muna yung sarili mo, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.